naisip ko lang ngayon na kapag halimbawa mangyari man yun, wag naman sana na ma-terminate ako bigla or ayaw na nila sa akin dito. Mamiss ko si Lola. Kasi yung may one time nga siya eh. One time siya, kagigising lang niya yun. And then, ako noon, naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Tapos kagigising lang talaga niya. Bigla pa naman niya ako tinatanong na, happy ka pa ba dito? Ginaganon niya ako. Kaya ako sabi ko, oo naman, happy pa ako dito. Hanggat gusto niyo ako magtrabaho, dito lang ako. Sabi ko sa kanya. Hanggat kaya ko pa sa katawan ko, dito lang ako, hindi na ako alis. Sabi ko sa kanya ganun, ng time na yun. Sobrang bait lang talaga ni Lola. Naisip niya siguro yung time na yun. Kaya niya naisipang tanungin ako kasi nga diba dahil sa pinagdaanan ko na parang lutag ako nung pagbalik ko dito galing ako Pinas. Sobrang lutang ko nun kasi sobrang lugmo ko ba. Hindi ko nga alam paano ko siya nakayanan nung time na yun nung pagbalik ko dito dahil nga diba nawalan ako ng anak. So natanong ni Lola nung time na yun, okay ka pa ba dito? Masaya ka pa ba dito? Oo. Tsaka wala naman akong gagawin sa Pinas. Kaya magtatrabaho na lang ako dito. Pag doon kasi ako mag-stay sa Pinas, mas lalo kong maalala yung mga memories ng anak ko. Sabi ko sa kanya. Then, nung time na yun, naiyak ako sa kanya. Tapos, hinag ako ni Lola. Tapos, nung time din na nalaman ko na nawala na yung anak ko, si Lola din nag-comfort sa akin. Siya din yung tanging nagbigay ng lakas ng loob ko. Sabi lang niya na huwag ka nang mag-alala kasi yung anak mo anghel na siya. Kumbaga, nasa heaven na siya. Niwala ka ba doon sa mga? Kaya, ay, naiyak ako. Kaya hindi ko talaga yung makakalimutan kung paano ako kinong-comfort ni Lola nung mga panahon na yun. Nakikita ko talaga sa kanya na siya yung pangalawang nanay ko dito. Parang feel ko nga siya yung nanay ko eh. Si Lola. Kaya mamiss ko talaga siya ng sobra. Kapag pinalis na nila ako dito, kapag ayaw na nila ako dito, siya talaga yung mamimiss ko dito. Lola talaga. Kaya kapag nagbabakasyon yan si Lola sa ibang bansa, tapos matagal bumalik, namiss ko siya agad. Namiss ko yan siya agad. Kay Lola. Ewan ko, ngayon lang ako nagkaroon na ng amo na matanda na sobrang close ko ba. Na wala akong problema. Kasi dati kasi yung nagiging mga amo ko sa mga matatanda. Lalo na pag mga magulang sa mga amo ko, hindi ko makaklose. Talagang sa kanya lang talaga ako nagkaroon ng closeness. Ni Lola. Nakikita ko talaga sa kanya na pangalawang nanay ko siya. Sobrang bait, mapagbigay. Hindi ako nakakalimutan. Tapos madalas pa, lagi pa niya akong dinadalhan ng pagkain sa kwarto ko. Lola. Siya pa nagsasandok niyan para sa akin. Lalo na pang mag-order. Nagulat na lang ako, kakatok yan, pagkain mo. Naiyak lang ako. Kasi baka darating yung araw na ayaw na nila ako dito. Ganon. Malungkot talaga ako kasi
Napamahal na ako kay Lola. Oo, napamahal na talaga kay Lola. Though hindi man kami laging nagkakausap, pero feel ko, ramdam ko na yung malasakit niya, pag-alala niya sa akin, ganun. Ganun siya. Basta nakikita ko sa kanya na pangalawang nanay ko siya. Ganun. Sana matagal pa ako dito sa kanila. Ganun. Kaya naingatan ko yun si Lola na magalit. Kasi never ko pa yun siya nakitang nagagalit talaga. As in malumanay. Sobrang hinhin. Alam mo naman, pag mabait, di ba, mahirap magalit. Kaya, hindi ko talaga yan. Niingatan ko talaga siya na hindi magalit sa akin. Yun lang, naiyak lang ako.